Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa video ngayon, babalikan natin ang isang 2015 thriller drama na pelikula na pinangalanang Melissa P. Ngunit bago tayo sumisid, pakihit ang like button at i-smash ang subscribe. Maaaring ito ay isang pag-click lamang para sa iyo, ngunit para sa amin ito ay talagang nakakatulong sa channel. Sa simula ng pelikulang ito, ipinakilala sa amin ang nakakatuwang Melissa, isang mahiyaing batang babae na nabubuhay kasama ang kanyang ina na si Daria, at ang kanyang sassy na lola na si Elvira. Ngayon si Elvira ay may kaunting bisyo sa paninigarilyo na nagbibigay sa kanya ng isang tumakbo para sa kanyang pera, o dapat sabi ko sa lungs niya. Ang ama ni Melissa ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa isang oil rig, kaya pakiramdam niya ay mas malayo siya mula sa kanyang ina, ngunit nagpapanatili ng malapit na relasyon sa kanyang lola. Ngayon ang araw ng engranding pagpasok ni Melissa sa mundo ng mataas na lipunan, tulad ng natatanggap niya isang imbitasyon sa Party of the Century, na hinuhost ng isang sikat at mayamang lalaki na pinangalanan si Daniele, isang taong lihim na hinahangaan niya kanina. Kasama ng kaibigan niyang si Manuela, dumalo si Melissa sa party sa bahay ni Daniele. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kaligayahan, wala siyang kumpiyansa na lapitan si Daniele at hampasin gumawa ng usapan. Sa panahon ng party, pilyong tinulak ng isang batang lalaki si Melissa sa tubig, ngunit nagpumiglas siya hindi kasi siya marunong lumangoy. Habang nagsisimula siyang malunod, si Daniele, na nagmamasid sa sitwasyon, ay mabilis na kumilos at tumalon sa tubig upang iligtas siya. Dinala niya siya sa kanyang likod bahay, kung saan tanaw nila ang dagat. Nagtataka tungkol sa pamilya ni Melissa, nagtanong si Daniele tungkol sa kanyang background, at inihayag niya na ang kanyang ama ay isang inhinyero, madalas na naglalakbay sa ibang bansa. Habang nag-uusap sila, ipinagtapat ni Melissa ang kanyang nararamdaman para kay Daniele. Sa pagkilala sa kanyang kahinaan, sinamantala ni Daniele ang sitwasyon at sinimula ng make-out session kasama si Melissa. Gayunpaman, mas mabilis kaysa sa isang salamangkero na humila ng isang nawawalang pagkilos, walang puso niyang iniwan siya nag-iisa, iniiwan ang kanyang pakiramdam na nasaktan at ginagamit. Maraming buwan na ang lumipas mula nung hindi malilimutang araw na iyon, at sa buong panahong iyon, nangyari na si Daniele never contacted Melissa aside from their initial meeting. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng komunikasyon, si Melissa ay nahulog ng gusto kay Daniele. Habang papalapit ang pasukan, pilit na sinusubukan ni Melissa na kunin ang atensyon ni Daniele, ngunit siya walang saysay ang mga pagsisikap. Isang gabi, sinamahan ni Melissa ang kanyang kaibigan na si Manuela sa isang maaliwalas na bar, kung saan nagkataon, dumating si Daniele kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Daniele si Melissa, kinikilala ni Daniele ang kanyang presensya at buong pagmamalaki na ipinakilala sa kanya-kanyang mga kasama, nagpapainit sa puso ni Melissa. Dahil hinihikayat ng pakikipag-ugnayan na ito, inanyayahan ni Daniele si Melissa sa kanyang bahay, kung saan sila nakikibahaging mga sandali ng pagsinta at pagpapalagayang loob. Nagulat si Daniele nang malaman niyang first time pala ni Melissa. Sa gitna ng kanilang koneksyon, buong tapang na ipinahayag ni Melissa ang kanyang pagmamahal kay Daniele. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, malupit na tinutuya ni Daniele ang kanyang pag-amin, tinatanggihan ang kanyang pagmamahal at biglang iniwan siya doon. Ito ang pangalawang beses na insultuhan at sinaktan ni Daniele si Melissa. Dahil sa kanyang sakit at pagnanais na maghayganti, gumawa ng matatag na desisyon si Melissa na palayasin siya pagiging inosente at maging higit na katulad ni Daniele, nananakit ng iba para sa sarili niyang kaligayahan. Samantala, ang mga magulang ni Melissa ay gumawa ng isang mahirap na pagpipilian upang ilipat ang kanyang lola Elvira sa isang nursing home dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Bagamat labis na nalungkot si Melissa sa desisyong ito, sinamahan sila ng kanyang ina na si Daria Elvira sa nursing home at nagpaalam bago umuwi. Sinubukan ni Daria na talakayin ang sitwasyon kay Melissa, ngunit tumanggi si Melissa na makisali pag-uusap. Determinado na baguhin ang sarili, binisita ni Melissa ang isang kafe kasama ang kanyang kaibigang si Manuela at maingat nakakuha ng atensyon ng isang random na lalaki na nakaupo sa di kalayuan. Ipinagpatuloy niya ang pagkilos na ito ng ilang sandali, na naglalayong ipakita kay Manuela kung gaano siya karami nagbago. Nang lapitan siya ng lalaki para magsalita, biglang tumayo si Melissa at lumabas ng kafe, nagpapakita ang kanyang bagong pagtitiwala sa sarili.
Makalipas ang ilang araw, tuwing Pasko, umuwi si Elvira at napansin niyang pupunta si Melissa sa isang mahirap na panahon. Naramdaman ni Elvira ang pagkabalisa ni Melissa at lihim na ibinahagi ang kanyang mga alalahanin kay Daria. Gayunpaman, pinawalang bisa ni Daria ang mga alalahanin ni Elvira, sa paniniwalang maayos ang lahat. Habang tumatagal, nagpapatuloy ang mga problema ni Melissa. Biglang nakatanggap si Melissa ng hindi inaasahang tawag mula kay Daniele, na naging ganyo sa kanya sa pangako ng isang sorpresa at iniimbitahan siya sa kanyang bahay. Naku, hindi na ulit Melissa. Sa kabila ng mga nakaraang masasakit na karanasan kasama si Daniele, nagpasya si Melissa na pumunta sa kanyang bahay. Pagdating doon, sinimulang akitin ni Daniele si Melissa at sinabihan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Pero kumapit ka sa popcorn mo, dahil out of nowhere, nagulat si Melissa, isa sa Danilis. Pumapasok ang mga kaibigan sa silid at nakipag-ugnayan sa kanila ng matalik. Hindi alam ni Melissa na parehong pinlano ni Daniele at ng kanyang kaibigan ang pagtatagpong ito ng magkasama. Sa una, sinubukan ni Melissa na umalis nang mapagtanto niya ang kanilang mga intensyon. Gayunpaman, sa pagsisikap na magpakita ng kawalang interes, bumalik siya at nakikibahagi sa mga intimate na aktibidad kasama silang dalawa. May diary si Melissa kung saan isinulat niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Nang matuklasan ng kaibigan niyang si Manuela ang ligaw na pakikipagsapalaran ni Melissa, sinubukan niyang kumbansihin siya para tumigil, pero hindi nakikinig si Melissa. Kinabukasan, pumunta si Melissa sa isang museo sakay ng kanyang scooter at nauwi sa pagiging intimate isang estranghero. Isang araw, ang tala-arawan ni Melissa ay hindi sinasadyang natagpuan ng isang kaklase na binasa ito ng malakas sa harap ng buong klase, inilalantad ang lahat ng sikreto ni Melissa, pati na ang kanyang intimate mga pagtatagpo. Nagalit si Melissa at sinisi si Manuela sa sitwasyon. Nagsulat siya ng mga masasamang bagay tungkol kay Manuela sa tala-arawan, na nakakasakit sa kanilang pagkakaibigan. Nagpasya si Melissa na baguhin ang kanyang imahe at nagsimulang magsuot ng mga damit na nagpapakita sa lahat na iba na siya ngayon. Mayroon ding isang batang lalaki na nagngangalang Marco sa klase ni Melissa na matagal nang may gusto sa kanya, ngunit siya ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya. Ngayon, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na kausapin si Melissa, ngunit tulad ng ginagawa niya, natanggap ni Melissa tawag ni Daniele. Maya-maya, dumating ang kaibigan ni Daniele na si Arnaldo at sinabi kay Melissa na may sorpresa siya para sa kanya. Piniringgan niya ito at dinala sa isang basement kung saan binati siya ng hindi isa, hindi dalawa, ngunit apat na iba pang mga lalaki na sabik na naghihintay sa kanya. Nang makita sila ni Melissa, napagtanto niya kung ano ang nangyayari at nauwi sa pagiging intimate lahat sila. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga ginawa ni Melissa sa buong paaralan at sa lahat na laman ang tungkol sa kanyang reputasyon. Nagpasya si Melissa na gumawa ng account sa isang dating site at nagsimulang makipag-chat sa marami hindi kilalang mga lalaki. Nakahanap siya ng isang lalaki sa site na madalas niyang nakakausap. Inimbitahan niya siya sa isang hotel para sa isang matalik na pagkikita, at naghanda si Melissa at umalis para sa hotel. Samantala, umuwi ang nanay ni Melissa na si Daria at nakatanggap ng tawag mula sa nursing home, na nagpapaalam sa kanya na ang kalusugan ng lola ni Melissa ay lumalala at dapat siyang pumunta mabilis. Nag-aalala, pumunta si Daria sa silid ni Melissa upang hanapin siya, ngunit hanapin ang kanyang tala-arawan sa halip. Nagpasya siyang dalhin ang tala-arawan kasama niya sa nursing home. Habang nasa nursing home, at natuklasan ni Daria ang lahat ng sikreto ni Melissa. Labis na nalungkot si Daria sa kanyang nalaman. Biglang lumapit kay Daria ang isang lalaki at ipinaalam na pumanaw na ang lola ni Melissa malayo. Napaluha si Daria nang marinig ang balita. Samantala, dumating si Melissa sa hotel at nakahanap ng ilang damit na naghihintay sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang lalaking dapat niyang makilala. Gayunpaman, nagagalit siya nang makitang pinaghalong iba't ibang kasuotan ang suot ni Melissa. Ibinunyag niya na ang kanyang pantasya ay upang gumanap ng isang marahas na eksena kasama si Melissa gamit ang isang letigo. Nag-aatubili si Melissa, ngunit ang lalaki ay naging sobrang agresibo at nagsimulang manakit kanya. Sa takot, nagawa ni Melissa na makatakas mula sa hotel at umuwi. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang ina na si Daria na nakaupo doon. Ibinalita ni Daria kay Melissa na pumanaw na ang kanyang lola.
Napaluha si Melissa. Napagtanto ni Daria ang pinagdaanan ni Melissa sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang magulong damit, nauunawaan kung saan siya nanggaling. Pagkaraan ng ilang oras, hinarap ni Daria si Melissa gamit ang kanyang talaarawan at tinanong kung nakasulat ang lahat sa ito ay totoo o ang kanyang imahinasyon lamang. Inamin ni Melissa na totoo ang lahat. Pareho silang napaiyak, at humingi ng paumanhin si Daria kay Melissa dahil hindi siya gumaling pangangalaga sa kanya. Mula sa araw na iyon, komportable na si Melissa na ibahagi ang lahat sa kanyang ina. Lumipas ang oras, at huling araw na ni Melissa sa paaralan. Bumisita siya sa bahay ni Manuela bago pumasok sa paaralan at muling nabuhay ang kanilang pagkakaibigan. Sabay silang umalis papuntang school. Sa paaralan, nagkaaway sina Arnaldo at Daniele dahil nalaman ni Arnaldo na si Daniele ay pagiging intimate sa kanyang kasintahan. Sa gitna ng pagtatalo, sinampal ni Arnaldo si Daniele. Nasaksihan ni Melissa at Manuela ang eksena, at sa pagkakataong ito ay hindi pinansin ni Melissa ang mga pagtatangkan ni Daniele para kausapin siya. Pumunta si Melissa upang tingnan ang kanyang mga resulta ng pagsusulit at natuklasan na si Marco, isang batang lalaki sa kanyang klase, ay bumagsak. Ipinahayag ni Marco na aalis siya sa paaralan upang ituloy ang sining. Ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman para kay Melissa at ipinakita ang mga sketch na ginawa niya para sa kanya. Naantig si Melissa sa mga sketch at pose para sa kanyang huling pagguhit bago siya umalis. Matapos gawin ang sketch, niyakap ni Melissa si Marco at umalis siya. Pagkatapos, nilapitan ni Daniele si Melissa at inanyayahan siya sa isang magandang salo-salo sa kanyang bahay. Noong una ay tumanggi si Melissa, ngunit kalaunan ay pumayag na umalis. Sa gabi, dumalo si Melissa sa party kasama si Manuela. Napansin niyang lasing si Daniele at ang mga kaibigan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Melissa sa likod bahay at tumalon sa dagat, sa kabila ng lahat mga babala. Muli siyang bumangon at nagsimulang lumangoy, mukhang masaya. Lumipat ang eksena sa ibang pagkakataon, kung saan nakita si Melissa kasama ang kanyang ina malapit sa lola niya libingan. Naglalagay sila ng mga bulaklak sa libingan at nagbabahagi ng taos-pusong yakap, na nagpapahiwatig ng kanilang matibay na pagsasama.